Sa buhay natin, napakarami natin katanungan. Lalo na sa mga panahong hirap na tayo. Sa mga panahong tila gusto na tayong pasukuin. Mga panahong napapatanong na tayo kung kaya ba natin. Bakit sila parang walang problema? Bakit parang napakadali sa kanila? Bakit hirap na hirap ako? Ako lang ba? Ako lang ba yung ganito? Miss Licopa, Present. Miss Lamonte, Present, ma'am. Miss Manggat. Ma'am, absent po. Absent na naman si Miss Manggat. Pakisabihan siya, malapit na siyang bumagsak sa subject. Hay naku, late na naman. Lagot na talaga ako nito kay ma'am. Sana wala pa siya sa loob ng pagdating ko ron. Miss Limbo, you're 30 minutes late. Malapit ka nang madrop sa klase ko. Ma'am, sorry po. Marami lang po talaga akong inasikaso kanina sa barangay. Pasensya na po. Napapagod na ako. Ang dami kong dapat tapusin. Hindi ko pa nasisimulan yung project ko para sa EduCate. Tapos madadagdagan na naman. Ay, wait lang. May tumatawag. Kap, good morning po. Ano po yun? Punta ka muna dito sa barangay, may kailangan kang pirmahan. At kahit may klase pa, ay pumunta ng barangay hall si Kia. At sa kaniyang pag-alis, dumating si Jimaya na tila ba nalulungkot at nag-aalala. Ate, bakit ka absent kahapon? Marami kaming ginawa. Nagpa-quiz at recitation pa nga si ma'am. Sayang wala ka. Malaking points din mawawala sa'yo. May sakit kasi si Baby Ket-Ket. Kailangan ko intindihin eh. Hindi ko naman maiwan. Wala kasi si nanay, wala ibang mag-iintindi sa kanya dun. At habang nagtuturo ang kanilang guro, hindi nila maiwasang isipin ang mga responsibilidad sa labas ng paaralan. Bakas sa kanilang muka ang kanilang pag-aalala. Yung papel nga pala. Hala, kailangan pa pala ipasa yung kay Kap. Inintindi kaya yun ang SK ko? Hala, lagot kapag hindi yun natapos agad. Kung mga papeles ang nasa isip ni Kia, ang nasa isip naman ni Jimaya ay, Kamusta na kaya si Ket-Ket? Bumaba na kaya yung lagnat niya? Kasya pa kaya yung pera ko pambili ng gamot at gatas? Hay, gusto ko na umuwi. nang matapos na ang klase, nagmadali sila pareho upang makauwi ng mas maaga. Sa di kalayuan, nakita ni SK Kia na bumibili si Jimaya ng gamot na pambata. Si Ate Jimaya ba yun? Ang hirap naman nun, pumapasok si ate kahit may sakit si Ket-Ket. Si Kia yun ah. Sigurado akong marami na naman siyang ginagawa. Nakakaawa naman. Ang dami talagang ginagawa ng mga SK. Ate! Ingat sa pag-uwi ha! Pasabi na rin kay Ket-Ket, hello! At sa pagsapit ng gabi, ang oras na pahinga sana ay nagiging oras upang gawin ang tambak na gawain na kanilang pasan at antok ang kalaban. Hi, Baby Ket-Ket. Sabi ni Ate Hazel, hello daw. Ito oh, pasalubong ko sa'yo. Diyan ka lang muna sa tabi ha, may tatapusin lang si Mama. At si Kia naman habang gumagawa ng mga papeles, ay iniisip din ang mga takdang aralin. Napaiyak siya dahil di na niya alam kung alin ang uunahin. Nak, tahan na. Ba't di mo na lang ipagpabukas yan? Matulog ka na. O anong oras na, oh? Hindi po pwede, ma. Ang deadline po kasi nito ay bukas. Kailangan ko na rin po talaga itong matapos ngayong gabi. O siya, sige. Ikaw ang bahala. Grabe naman yung panaginip ko. Sumakto pa sa katotohanan. Naging cartoons pa kami. Minsan sa buhay, napakarami nating katanungan. Lalo na sa mga panahong tayo na mismo ang nahihirapan. Akala natin,
mas mabigat ang dinadala natin kumpara sa iba. Akala natin, tayo lang ang may problema. Di lang pala ako. May mga taong magaling magtago. At sasabihin, Kaya natin.